Isang mapagpalang araw po ng Martes, December 16, 2025. Kabayan, meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon, wala po tayong bagyong minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan na ating nararanasan, madaling araw pa lamang at minsan sa umaga hanggang sa hapon at sa gabi. So dahil po yan sa iba't ibang mga weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. May panibago din tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential o banta ng bagyong posibleng mabubuo bago or pagkatapos ng Pasko. Yan po ay lahat ay aalamin natin ngayong araw po ng Martes. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, lagay po ng panahon, ngayong araw po ng Martes, December 16, sa area po ng Quezon, Rizal, Batangas at Laguna, ay patuloy pong apektado ngayon o apektado muli ng shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. So ang weather condition sa Rizal, Quezon, Batangas at Laguna, cloudy skies po ang aasahan sa mga lugar na yan with scattered rains and isolated thunderstorms. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya naman may mga tsansa pa rin dyan na mga pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa Bicol Region, sa may Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte, patuloy naman po makakaranas din ngayong araw ng Martes ng maulap na kalangitan na may mga kasamang scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Yung easterlies kahapon wala ito pero ngayon muli po itong bumabalik. So ang easterlies natin ay yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko na siyang nararamdaman naman sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya yung mga lugar na yan, patuloy po makakaranas ng mga maulap na kalangitan at may mga tsansa din po ng mga pagbabaha sa bababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. I-monitor nyo kapag ka nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So ito marami naghihintay dito. Sa Metro Manila po, sa may Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at sa may Cavite. Kasi yung mga area na yan, madaling araw pa lamang may mga pag-uulan na. Hindi naman kalakasan pero syempre marami nagsasabi bakit may bagyo ba? Wala naman bagyo pero bakit may mga pag-uulan? So yung mga lugar po na yan, apektado po ng northeast monsoon. So weather condition, cloudy skies with light rains. Pag northeast monsoon kasi hindi naman talaga yan nagbibigay ng sobrang mga malalakas na mga pag-ulan. Pero dahil ang amihan ay sinasabayan din ng iba't ibang weather system tulad ng easterlies, shear line, nadadagdagan yung mga lugar na naapektuhan ng northeast monsoon, nagkakaroon sila ng mga dagdag ulan. So yun po ang nagiging epekto nito. Hindi lamang northeast monsoon, sinasabayan pa ng iba't ibang weather system. Sa Batanes area naman po, Cordillera Administrative Region at the rest o nalalabing bahagi ng Central Luzon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rains. Dahil din sa northeast monsoon, ang amihan medyo malamig na hangin yan, alam naman natin. Pero bakit daw hindi malamig yung amihan sa ngayon? So ito explain ko ng mabilisan. Kaya po hindi nagiging malamig ang epekto ng northeast monsoon ngayong araw po o ngayong magpapasko dahil sinasabayan niya ng easterlies or ng iba't ibang weather system na nakakaapekto. Pero asahan nyo, once na mawala ng epekto ng easterlies, mas malakas or mas malamig na hangin ang ating mararanasan, no? At bago ho yan magpasko, and usually madalas naman pag malamig na panahon, by January, February hanggang sa Marso talaga yung malalakas o malalamig na hangin dahil sa amihan ng ating mararanasan. Sa naman po, dito naman po tayo sa Ilocos Region ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light rains dahil pa rin sa northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko nabanggit tulad po sa Luzon,
sa may Visayas at Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa easterlies. Medyo malawak yung epekto ngayon ng easterlies, no? Dahil sa high pressure na tumutulak sa kanya. So kung napapansin nyo na medyo malinsangan yung panahon at wala masyadong hangin, yun yung easterlies. Nagpapalitan lamang sila ng northeast monsoon or ng hanging amihan. So dito naman tayo sa sinasabi ko pong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa kahapon. Meron tayong 2 week dito. So week 1 natin, December 15 hanggang December 21, merong consistent na sama ng panahon na nakikita na pwedeng maging bagyo. Pero as of now, nasa kategorya ito ng pagiging low chance o low category para maging tropical depression. So ulitin ko, no, December 15 hanggang sa December 21, yan ay bagong magpasko. Sa week 2 naman natin, December 22 hanggang sa December 28, merong panibagong sama ng panahon ang nakikita manggagaling sa Eastern Visayas, pero ito ay nasa low chance category para maging isang bagyo o tropical depression. So naging dalawa yan. So etong sa week 2 naman natin, pagkatapos ng bagyo, no, pagkatapos po ng Pasko na posible o possible na may mabuo pong tropical depression. Ang susunod pong bagyo, huling bagyong mabubuo ngayong 2025 ay tatawagin pong Yasmin. Sa pagkatala po ng Pag-asa, ngayong December 1 hanggang 2 na bagyo ang ating imomonitor at nakakaisa na tayo, yung bagyong Wilma. At itong panghuling bagyo ay tatawagin bagyong Yasmin. Hindi ho ito nakikitaan sa ngayon na potential na magiging malakas. Or pag sinabi nating malakas na bagyo, yan ay pasok sa typhoon o super typhoon category. Huwag muna tayo mag-alala sa ngayon dahil malayo pa naman yan. I-enjoy na lamang muna natin ang moment na malapit na po o parating na ang Pasko. Dahil ngayong December 16, magsisimula na ang simbang gabi, no, sa ating mga Kristiyanong kababayan. At syempre, dyan na magsisimula yung pangangaroling. Mararamdaman natin ang simoy ng Pasko at i-enjoy natin yung family na kasama natin sila. At yung may mga kaaway tayo, may mga kaalitan tayo, makipagbati na tayo. Total magpapasko na po. Sa ngayon mga kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.